As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza. Sa Zephanias, Kabanatang 3, Talatang 5, ang Panginoon sa gitna niya ay matuwid. Siya'y hindi gumagawa ng mali. Tuwing umaga'y kanyang ipinapakita ang kanyang katarungan. Siya'y hindi nagkukulang bawat madaling araw. Kaibigan, ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at dito sa ating programang Rise and Reflect. Welcome po saan man po kayo naroon, mga nakikinig sa radyo, sa inyong mga tahanan at ganoon din po sa mga sasakyan. Maraming salamat po sa maagang pag-tune in at ang atin pong mga kaibigan ding nasa Facebook page. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito sa ating himpilan, sa ating programang Rise and Reflect, saan mang lugar po kayo naroon sa sanlibutan ito. Welcome at palagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat sa inyong maagang paggising. Dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect ay ating pinasisimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang banal na salita at sa pananalangin. At tayo ngayon ay nasa kabanatang 3 na ng Hebreo, talatang 1 hanggang 11 ang atin pong babasahin mula sa ang Bible Pinoy Version. Kaya mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos para maging banal na bayan niya. Isipin niyo si Jesus, pinadala siya ng Diyos para maging high priest ng faith natin. Tapat siya sa Diyos na tumawag sa kanya para gawin ang trabahong ito. Kagaya niya si Moses na tapat na nag-serve sa pamilya ng Diyos. Pero deserve ni Jesus ang mas mataas na papuri kaysa kay Moses. Kagaya sa nagtatayo ng bahay, mas binibigyan ng papuri yung nagtayo kaysa sa mismong bahay na tinayo. Kasi may taong nagtayo sa bawat bahay, pero ang Diyos ang nagtayo ng lahat. Bilang servant, tapat na nagsilbi si Moses sa pamilya ng Diyos. At sinabi niya ang mga bagay na sasabihin ng Diyos sa future. Pero si Christ ang tapat na anak at pinagkatiwala sa Kanya ang buong pamilya ng Diyos. Tayo yung pamilyang yon kung hindi tayo susuko at hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kaya nga sinabi ng Holy Spirit, ngayon, pag narinig nyo ang boses ng Diyos,
Huwag na kayong magmatigas gaya ng mga ancestors nyo nung nagrebelde sila sa Diyos. Sinubukan nila ang pasensya ng Diyos nung nasa desert sila. Sinubok nila ang pasensya ko sa lugar na yon, sabi ng Diyos, kahit pa nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 years. Kaya nagalit ako sa mga taong yon at sinabi ko, lagi nilang kinokontra ang gusto ko at ayaw nilang sundin ang mga utos ko. At dahil sa galit ko, kaya sumumpa ako, hinding-hindi sila makakapasok sa lugar kung saan ko sila bibigyan ng pahinga. Kung marinig mo ang tinig ng Diyos. Kasunod ng patriarkang si Abraham, siguro ay wala ng iba na pinahahalagahan ng mga tumanggap ng liham sa Hebreo na kagaya ni Moises. Si Philo ng Alexandria, isang Hudyong philosopher na nabuhay noong panahon ni Kristo, ay sumulat na si Moises ay gumanap bilang isang propeta, saserdote, hari at mambabatas. Sa Kabanatang 3, talatang 8 ng Hebreo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, ang sabi ng sumulat ng Hebreo. Ang sumulat ng Hebreo ay itinuro si Moises upang ipakita na si Jesus ay mas mabuti at mas mataas ang katayuan. Sa Hebreo Kabanatang 3, talatang 1, tinawag ni Apostol Pablo si Jesus na apostol. Ito ang tanging pagkakataon sa Bagong Tipan kung saan ginamit ang katawagang ito kay Jesus. Ang title o katawagang ito ay hindi layuning ibaba ang katayuan ng ating Panginoong Hesus, ngunit upang ipakita na tulad ni Moises, si Jesus ay isang autorisadong mensahero ng Diyos. Si Moises at si Jesus ay parehong nagsilbing mga kinatawan ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit mayroong isang natatanging pagkakaiba. Itinuturo ng talatang 3 kung ano ang dahilan kung bakit si Jesus ay karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian kaysa kanino man. Si Moises ay isang alipin. Si Jesus ang tagapagtayo. Si Moises ay sugo ng Diyos, ngunit si Jesus ay anak ng Diyos at ang manlalalang. Siya ang lumikha. Sang-ayon sa talatang 6, kung iginagalang ng mga mambabasa ng liham na ito ang mensaheng dumating sa kanila sa pamamagitan ni Moises, mas dapat at may mas dahilan sila para isaalang-alang, pakinggan at sundin ang mensaheng dumating sa pamamagitan ni Kristo. Kaya't kung marinig nyo ang kanyang boses, ang sabi ng sumulat. Hindi lamang iyon, ang sumulat ng Hebreo ay nagpatuloy ng isa pang hakbang sa pamamagitan ng pagtuturo na si Moises ay nagpatutuo kay Jesus sa talatang 5. Sa ganitong paraan, kaibigan, si Moises ay hindi lamang lingkod ng Diyos, kundi lingkod din ng ating Panginoong Jesus. Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa pag-aangkin ni Jesus sa Juan, Kabanatang 5, talatang 39, na ang mga salita ng lumang tipan ay ang mismong mga kasulatan na nagpapatutuo tungkol sa akin, tungkol sa Kanya, ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Dahil dito, ang mga hindi pinahahalagahan ang mensahe ni Kristo ay gumagawa ng parehong pagkakamali tulad ng masuwaying henerasyon na namatay doon sa ilang sa panahon ng Exodo, sang-ayon sa talatang 7 hanggang 11. Ang mga tumatanggi kay Kristo bilang Diyos ay tumatanggi sa Diyos at hindi nakakamit ang iba pang ipinangako niya sa lahat ng lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Kaibigan, kung narinig mo ang Kanyang tinig, huwag mong baliwalain, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Pakinggan mo ang Kanyang sinasabi sa iyo. Kaibigan, bakit sobrang pinahalagahan si Moises ng mga tumanggap ng liham na ito ng Hebreo? Anong pagkakaiba mayroon
si Jesus na wala kay Moises. Ano ang nakikita mong itinuturo ng iba tungkol sa ating Panginoong Jesus na hindi sinasang-ayunan ng Biblia? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa social media, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section para sa inyo pong mga reflection. Kaibigan, tayo ngayon ay dadako sa ating panalangin at nais kong samahan nyo kami sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, mapagmahal naming Ama, naway hindi namin malimutan ang iyong salita. Sa mga paghihirap at tukso, naway alalahanin namin ang mga salita ni Job na umaalingaw-ngaw sa Biblia. Alam kong buhay ang aking manunubos at ibigay namin ang lahat ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ay nabubuhay, ang aming tagapagligtas. Panginoon, sa pagkakataong ito, akin pong itinataas ang aming mga kaibigang may mahigpit na pangangailangan na makahanap ng kanila pong trabaho. Inyo pong pagpalain ang kanilang paghayo sa araw na ito at tulungan silang masumpungan ang mga lugar kung saan sila po ay makapaghahanap buhay. Tulungan din po ang mga anak ng aming mga kaibigang nakikinig ngayon na kanila pong hinihiling na ang mga kabataang ito ay magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Ipagkaloob po sa kanila, Panginoon, ang karunungang nagbubuhat sa inyo. Inyo po silang patnubayan, ingatan, gabayan sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa iyong walang sawang pagsubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at dito po sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Muli ko po kayong inaanyayahan na inyo pong subaybayan, sundan ang atin pong natatanging pag-aaral na itinatampok dito po sa ating himpilan, ang Revelation of Hope, tuwing alas 7 ng gabi. Mamayang gabi, ang Revelation of Hope. At magpapatuloy din po ang ating Bible School on Air mamaya namang alas 12 ng tanghali. Sa lahat po ng mga nagnanais magkaroon ng Bible Study Guide na atin pong ipinamimigay ng libre, mapapasa inyo po ito kung inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong mga pangalan at kompletong address kasama ng contact numbers. Ganun din po sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ang inyo pong gagawin ay i-text ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala, because the Lord is always near you. Ang susunod sa atin pong programang ito ay May Nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day.
trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.